Habang nagaganap ang eksena, napansin ni Yuri ang isang hindi kilalang lalaki na papalapit kay Kang at nagtatanong siya kung sino ito at saan siya galing. Nakita rin ni Kang ang isa pang misteryosong tao sa malayo at sinabi ito kay Yuri na nagulat. Samantala, may isang reporter na naglalarawan ng tensyonadong sandali sa live na telebisyon. Ikinukwento ang biglaang paglitaw ng misteryosong lalaki malapit sa superhuman na kanina lang natalo ang halimaw. Sinabi ng reporter na mukhang nag-uusap ang mga ito, ngunit hindi malinaw kung ano ang pinag-uusapan nila. May isang nanonood sa telebisyon na nag-iisip kung maglalaban kaya ang mga ito. Samantala, isang sundalo ang lumapit sa kanilang kapitan at nagtanong sa nangyayari. Subalit sinagot siya ng kapitan na wala rin siyang alam sa isang hindi kilalang tao na biglang lumitaw sa hindi inaasahang sitwasyon. Sinabi din ng kapitan na wala silang magagawa kundi manatiling alerto lamang hanggat naroon si Kang na tinatawag nilang White Cap. Biglang nagsalita ang hindi kilalang tao, sinasabing sayang at natapos agad ang kasiyahan at inihahalin tulad pa si Kang sa isang sikat na superhero sa telebisyon na agad namang pinagtaka ni Kang. At habang nag-iisip si Kang, natutuwa naman ito ng tahimik sa ideya na ikinumpara siya sa kanyang idolo na si Quetzalman. Samantala, napansin naman ni Yuri na si Kang ay madaling mauto sa mga papuri at nagsisimulang mawala sa pokus. Determinado si Yuri na ibalik ang pokus ni Kang, kaya sumigaw ito nang hindi ito ang oras para mamula. Sinabi ni Yuri na mag-imbestiga si Kang, alamin ang pagkakakilanlan ng misteryosong tao, at tanungin kung saan ito nanggaling. Biglang kinausap ni Kang ang hindi kilalang lalaki nang walang saysay, at napasigaw si Yuri kung ano ang mga sinasabi ni Kang. Napansin ni Yuri na wala pa rin sa sarili si Kang, kaya napagtanto ni Yuri na si Kang ay maaaring hindi mahusay sa ganitong pagtatanong. Pero ika ni Yuri, hindi sila maluloko ng mga ito dahil ang di kilalang taong ito ay tiyak na mapanganib na tao. Samantala, ang hindi kilalang lalaki ay nagsasabing matagal na niyang binabantayan si Kang sa TV broadcasts, social networks, streams, at iba pa. Sinabi ng hindi kilalang lalaki kay Kang ang palaging presensya nito tuwing may alert tungkol sa mga halimaw. Ipinaliwanag ng lalaki ang kanyang layunin sa pagpunta doon, sinasabing hindi talaga si Kang ang pakay niya kundi may ibang bagay siyang dapat gawin at ang laban ni Kang ay bonus lamang. Tiniyak niya kay Kang na wala siyang balak na saktan siya. Nagdududa si Kang at tinanong kung bakit niya dapat paniwalaan ang mga sinasabi ng lalaki at ngumiti lamang ang lalaki. Samantalang si Yuri ay sumingit, hinihimok si Kang na makinig ng mabuti. Naalala niya ang isang insidente sa lungsod ng Samcheok, kung saan ang mga lalaki na nakasuot ng mga suit ay lumapit din kay Kang sa ilalim ng pagkukunwari ng pagiging magiliw bago bigla siyang inatak gamit ang mga baril na may kuryente. At hindi lang iyon, tila isang grupo din ng hindi kilalang lalaki ay naroon din noong araw na iyon. Patuloy na nagsasalita si Yuri kay Kang, binabalaan siya na maaaring katulad ito ng kanilang nakaraang karanasan. Sinabi niya na maaaring ahente ng gobyerno o bahagi ng militar ang hindi kilalang lalaki, at pinayuhan si Kang na umalis kagad dahil hindi nila alam ang mga intensyon nito. Ang hindi kilalang lalaki, nararamdaman ang pagkainip, nagpasya na magbunyag ng isang nakakaintrigang bagay. Tinanong niya si Kang kung ano ang tawag sa kanya ng mga tao. Sumagot si Kang, superhuman, at agad din na sinagot ng hindi kilalang lalaki na siya rin ay isang superhuman, na ikinagulat ni Kang at Yuri. Sinabi pa niya na marami pang iba, mga tao na lumalabag sa lohika, at may lakas na lampas sa kanilang inaasahan. Biglang napaisip si Yuri at napagtanto na inaasahan na niya ang revelasyong ito. Kinikilala niya na habang mayroong dalawang napatunayang superhuman sa Amerika at Europa, ang Korea ay mayroon lamang isa na hindi opisyal na kinikilala at yun ay si Kang. Samantala, at makikita na nga sa Estados Unidos habang pinapanood si Kang sa TV, isang tauhan ang nagtanong tungkol sa hindi kilalang tao na lumapit kay Kang na pinaghihinala ang follower ito ni Kang habang tinatawag nila si Kang na White Cap. Ang isang karakter na kinilala bilang Pierre ay nagsabi na ang hindi kilalang tao ay pamilyar sa kanya, ngunit hindi matukoy kung saan niya ito nakita. Tinanong din ni Pierre ang isa pang tao na kinilala na si Ben, kung kaya ba nilang marinig ang mga pinag-uusapan ng mga ito, ngunit inamin ni Ben ang kanilang kawalan ng kakayahan na makinig sa pag-uusap na nagaganap. Nagbago ang tagpo sa Scotland, sa Burger King, habang pinapanood din sa TV sila Kang at tinawag ng isang kapatid ang kanyang ate. Hinihimok siyang magmadali dahil malapit na magsimula ang palabas. Inihayag ng ate na lihim siyang bumili ng mga tiket para sa concert na Justin Bieber, na labis na ikinatuwa ng kapatid. Samantala, sa Moscow naman, habang nanonood rin Kang ay nagkaroon ng pag-uusap tungkol sa hindi kilalang lalaki. Isang tao ang nagtanong kay Mr. Bashilov kung kilala niya ang lalaki, at sumagot si Bashilov na hindi niya pa ito nakikita. At iminungkahi ng tao na maaaring superhuman ang lalaki base sa kanyang kutob.
Hindi pinansin ni Bashilov ang ideya, sinasabing mukhang bastos lang ang lalaki, at sumang-ayon na lang ang kausap nito. Samantala, bumalik sa Ancient Port, pabirong tumugon si Kang sa hindi kilalang lalaki, sinasabing wala siyang pakialam kung superhuman rin siya at sinabihang huwag na siyang sundan nito. At agad na tumalikod si Kang at nagsimulang umalis, tumawa ang hindi kilalang lalaki, tinutukso si Kang dahil umaalis na lamang ito habang mayroon pa siyang sasabihin. Si Kang, na naririnig ang pag-aalboroto ng kanyang tiyan, ay nagsabing siya ay gutom na at subalit, walang pakialam na sinabi ng hindi kilalang lalaki na pupuntahan na lang niya si Kang sa kanyang paaralan upang tapusin ang kanilang pag-uusap na naging sanhi upang biglang huminto si Kang sa gulat. Si Yuri, na nagulat din, ay nauutal na nagtanong kung ano ang sinabi ng lalaki. Tinanong ng hindi kilalang lalaki si Kang kung siya ba ay estudyante kapag hindi siya nakasuot ng maskara. At agad na nagulat si Kang sa tanong na ito, ganun na rin si Yuri. Si Kang, nagulat, ay nagtanong kung paano nalaman ng lalaki ang impormasyong ito, tumawa ang hindi kilalang lalaki, kinikilala ang kanilang pagkagulat at sinigurado sa kanila na mananatiling lihim ang kanilang mga pagkakakilanlan. Binanggit din niya ang lalaking may kulay rosas na buhok na nakikipag-usap kay Kang sa pamamagitan ng earpiece, at nangakong pananatilihing lihim ang impormasyong iyon, parehong nabigla na naman sina Yuri at Kang. At napagtanto ni Yuri na alam na din ng lalaki ang kanyang pagkakakilanlan. Patuloy na ipinapakita ng hindi kilalang lalaki ang kanyang kaalaman, na binabanggit na ang lalaking may kulay rosas na buhok ay hindi isang ordinaryong tao. Nabanggit niya ang advanced na teknolohiya, tulad ng ultra-small camera, at kinikilala ang talino at potensyal ng taong may kulay rosas na buhok. Biro pa niyang sinabi na pinigil niya ang sarili na kidnapin ito, at nagbiro pa tungkol sa pakikipaglaro nito sa kaibigan ni Kang. Habang si Kang ay nasa paaralan, ito ay labis na ikinagulat ni Yuri at tinanong niya kung gaano karami ang alam ng lalaking ito sa kanila. Tumatawa ang hindi kilalang lalaki at napansin ang pagbabago sa itsura ni Kang na naging seryoso ang kanyang tingin. Nagtanong siya kung nasobrahan ba siya sa kanyang biro. Si Kang, na nagpasya na, ay nagsabing wala na siyang magagawa at hinarap ang hindi kilalang lalaki na sinisigurado na sila naman dalawa ay mga superhuman. Si Yuri, na babahala, ay sumigaw kay Kang, tinatanong kung lalaban ba siya at hinihimok siyang maghintay, binalaan siya tungkol sa kalaban. Samantala, si Kang, na galit na ngayon, ay nagdeklara na si Yuri ay ang nag-isa niyang pamilya at nangangakong titiyakin na hindi na makakalapit ang hindi kilalang lalaki sa kanya muli. At labis itong ikinagulat ng dalawang hindi kilalang lalaki. Ang hindi kilalang lalaki ay tumawa, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon sa pagsasabing hindi niya inaasahan na magagalit ng ganito si Kang at maaari nilang ipagpatuloy ang pag-uusap ng walang paglalaban. Ngunit hindi pinansin ni Kang ito, na sinasabing wala siyang pakialam, habang si Yuri ay nag-aalala na nakatingin kay Kang. Subalit mariing sinabi ng hindi kilalang tao, na kung hindi maiwasan ang isang labanan, ay wala na rin siyang magagawa dito. At sa napakabilis, sumugod si Kang sa hindi kilalang lalaki, na ikinagulat ni Yuri at ng mga sundalo. At habang papalapit na ang atake ni Kang, mabilis na naghanda ang hindi kilalang lalaki, at matagumpay na napigilan ang suntok ni Kang na lalong ikinagulat ni Yuri sa ipinakitang lakas nito para pigilan ang suntok ni Kang. Agad naman na sinubukan ulit ni Kang na umatake, ngunit biglang naglaho ang hindi kilalang lalaki, na nagpagulat kay Kang. At biglang muling lumitaw ang hindi kilalang lalaki, na nakaupo na sa kamay ni Kang, at tinukso siya nito, na sinasabing sa kabila ng agresibong pag-atake ni Kang, ay mukhang nagpipigil pa ito. Tumalon ang hindi kilalang lalaki palayo mula sa kamay ni Kang at hinarap siya, hinahamon ang kanyang paraan ng pakikipaglaban. Binatikos niya si Kang sa pagpapakita ng awa, at sinabi na siya rin ay isang superhuman tulad ni Kang. Hinamon niya si Kang na umatake ng buong lakas kung ayaw niyang mamatay, na ikinagulat ni Yuri at Kang. Pagkatapos, binalaan niya na kapag nagsimula ang laban, ang buong lugar ay mawawasak dahil hindi sila titigil hanggang sa lahat ay masira. Habang iniisip ni Kang ang sinabi ng hindi kilalang lalaki, kaagad siyang kinausap ni Yuri na pinapayuhan siyang magpakalma. Sumasang-ayon siya na hindi mali ang sinabi ng hindi kilalang lalaki, at binibigyang diin na hindi ito tungkol sa panalo o pagkatalo, kundi wala silang mapapala sa pakikipaglaban. Ipinapahayag niya ang kanyang pagkabahala sa biglaang paglitaw ng hindi kilalang lalaki, ang kaalaman nito sa kanilang mga pagkakakilanlan, ngunit pinipilit si Kang na iwasan ang pakikipaglaban ngayon dahil hindi pa sila nakakaharap ng isang superhuman. Ipinipilit ni Yuri na kailangan nilang makalabas sa sitwasyon na ito para magkaroon ng oras na mag-isip. Wala silang ibang pagpipilian kundi maniwala sa sinasabi ng hindi kilalang lalaki na hindi siya kalaban. Habang nag-aalangan si Kang, tumawa ang hindi kilalang lalaki at nagsabing mukhang nauunawaan na ni Kang ang sitwasyon na nagpapahiwatig na ayaw na niyang makipaglaban.
Habang tumatalikod ang hindi kilalang lalaki upang umalis, sinigurado niyang magkikita silang muli at mag-uusap pa ulit. Biglang nagsalita si Kang, hinihingi ang kanyang pangalan at ipinakilala ang sarili bilang Lim Kang, nagbabanta na hindi siya papayagang umalis kung hindi magbibigay ng pangalan. Pagkatapos ng isang saglit na katahimikan, sinabi ng hindi kilalang lalaki ang kanyang pangalan ay Nangi. At isa pang hindi kilalang tao na nagngangalang Danyang ang lumitaw sa tabi ni Nangi. Inihayag ni Nangi na tapos na ang kanilang pag-uusap at nagbigay ng hudyat para umalis. Si Danyang, na nag-aalala, ay nag-alok na suriin ang mga braso ni Nangi, ngumiti si Nangi at naalala niya ang suntok ni Kang at makikita na ang pamumula ng kanyang kamay. Subalit hindi na niya iniinda ito at niyayang umalis na agad sila ni Danyang at bigla silang naglaho na ikinagulat ni Jury. Samantala, sa Estados Unidos, may taong nadismaya sa pagtatapos ng konfrontasyon nila Kang na inaasahan ang isang palabas. Gayon din, sa Moscow, may isang taong nainis sa biglang pagtatapos ng lahat ng paghihintay. Bumalik sa daungan ng Incheon, lumapit ang mga taong sinagip ni Kang upang magpasalamat. Ipinahayag nila ang kanilang pasasalamat at kaginhawahan sa pagkakaligtas, at isang tao ang nag-alok na ilibre si Kang ng Osori stew, pork belly, bilang pasasalamat. Bagamat tahimik si Kang, sa huli ay tumugon siya at sinabing, okay lang iyon at agad tumalon at umalis. Samantala pinanood naman siya ng mga sundalo at inutusan ng kapitan na agad papasukin ang team para sa pag-recover ng bangkay ng halimaw. Bigla namang nagsalita ang isa pang sundalo, si B, at tinalakay ang hindi epektibong sandata nila. Sinabi niyang ang pagbabago sa hugis ng bala o komposisyon ng pulbura ay hindi gaanong makakatulong. Pinuna niya ang kanilang espesyal na mataas na kalibreng baril na sinasabing hindi ito mas mahusay kaysa sa karaniwang long-range precision rifle. Binalaan ni B na kung wala silang mas revolusyonaryong solusyon, lahat sila ay mamamatay ng walang kabuluhan. Kinikilala ng kapitan ang mensahe mula kay B at sumasang-ayon na iparating ito sa mga mananaliksik. Biglang nakatanggap ng tawag ang kapitan mula kay Commander Baek O-jin ng Inhuman Subjugation Special Task Force. Iniulat ng kapitan na ang superhuman na kilala bilang Wake Up ay na-neutralize na ang banta na kinumpirma sa isang live na broadcast. Pinagalitan ni Commander Baek O-jin ang kapitan dahil hindi agad nag-ulat pagkatapos maresolba ang sitwasyon. Ang kapitan, na bigla, ay humihingi ng paumanhin at sinusubukang ipaliwanag ang pagkaantala. Iniutos naman agad ni Commander Baek O-jin sa kapitan na makinig ng mabuti. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng ligtas na pagtransport ng bangkay ng halimaw at sinisiguro sa kapitan na nakipag-ugnayan na siya sa NFS at iba pang pambansang ahensya. Kinukumpirma ng kapitan ang kanyang pagkakaintindi at iniulat na handa na ang transport vehicle at kasalukuyan nilang ikinakarga ang bangkay. Muling binigyang diin ni Oh-jin na kapag naikarga na ang bangkay, hindi na nila ito responsibilidad at matatapos na ang misyon ng kapitan kapag umalis na ang team na kumuha nito. At agad naman tinatanggap at kinukumpirma ng kapitan ang mga utos. At pagkatapos tapusin ni Oh-jin ang tawag sa kapitan, tumawag ulit siya sa isa pang tao. Ang taong tinawagan ay nagtanong kung may masama bang nangyari. Sinagot ni Oh-jin na nais lang niyang magbigay ng ulat tungkol sa sitwasyon. Inilahad niya na nagkaroon ng krisis na dulot ng isang halimaw na nagresulta sa 14 na napatay, 2 na sa kritikal na kondisyon, at iba pa. Ngunit pinutol siya ng taong tinawagan at sinabing hindi interesado sa mga detalye at nagtaka kung ano ang iniulat nito. Sinubukan ni Oh-jin na magbigay ng kabuuang ulat, ngunit sinabihan siyang magbigay na lang ng buod. Sinabi ni Oh-jin na ang transport vehicle na may dalang bangkay ng halimaw ay aalis patungo sa Falcon area. Tinanong ng kausap sa telepono kung kailan ang oras ng pagdating at sinagot ni Oh-jin na bukas ng gabi. Habang nag-uusap, may lumapit na isa pang lalaki sa taong kausap sa telepono at sinabing oras na para umalis. Ang taong kausap ni Oh-jin sa telepono ay nagsabi na kailangan niyang magbigay ng talumpati at binigyan niya ng babala si Oh-jin na huwag sayangin ang kanyang oras sa mga walang kwentang bagay. At pagkatapos ng tawag kay Oh-jin, napabuntong hininga ang kausap sa telepono, nagtataka kung bakit kailangan pa niyang malaman kung ilang tao ang namatay. Naiinis siya sa ideyang kailangan niyang magsalita sa harap ng mga tao na tinawag niyang maruruming langgam, at makikita na ang taong kausap ni Oh-jin ay papunta na sa entablado, at ang mga announcers ay excited na sumigaw ng kanyang pagdating. Inanunsyo nila ang pagdating ni Marcos Gerald. Tinawag siyang pag-asa ng bagong henerasyon, nangunguna sa isang mapayapang mundo, at revolusyonaryong kinabukasan. Balik sa Incheon Port, at habang tinitiyak ng isang sundalo na ang katawan ng halimaw ay nasecure na. At isang sundalo, nakausap ang kapitan.
ay nagkomento kung gaano kabilis umalis ang transport vehicle matapos ikarga ang bangkay at nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng transport vehicle at agad naman sumagot ang kapitan ng may pagkakubli. Sinasabing ito ay isang transport vehicle lamang at idinagdag na hindi na nila kailangang malaman ang iba pa tungkol dito. Pagkatapos, makikita si Nangi at ang kanyang kasama, nakangiti sa inaasahang aksyon na pagdala ng labi ng halimaw sa falcon. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.